Isa ang Pilipinas sa may pinakamabagal na internet connection sa buong Asia. Pero mas bibilis pa raw ito kapag pumasok na ang 5G technology sa susunod na 2 hanggang 3 taon. Ang third telco na Mislatel naman magsisimula ng magtayo ng infrastruktura para makakuha ng mga subscriber. Narito ang unang balita ni Lay Alvis. Sa mga naghihintay sa third telco na Mislatel, kaunting paghihintay na lang daw dahil ayon sa DICT, magsisimula ng kumuha ng subscribers ang Mislatel sa huling quarter ng taon, pero sa Metro Manila muna. Inilalatag na raw ng Mislatel ang infrastruktura para sa kanilang operasyon. Ang commitment nila, on the first year, they will cover, if I'm not mistaken, mga 30% of the 42,000 barangays. No? And on year 5, they'll be covering 80% or 82% of the number of barangays or the Philippines. Inaasahang malaki raw ang igaganda ng telecommunication services sa bansa at bababa rin ang presyo kapag operational ng Mislatel. Mag-i-improve daw ang signal dahil ang kasalukuyang 17,000 cell towers madadagdagan pa ng 5,000 hanggang taong 2020 at magpapatuloy ang construction hanggang maabot ang halos 70,000 matapos ang 7 taon. 2 hanggang 3 taon din mula ngayon, mararanasan na raw sa Pilipinas ang 5G. Sa ngayon, 3G at 4G signal pa lamang ang meron dito. And 5G, you can do all these things na at super fast speed. With 5G, pwede ka nang yung mga driverless na car. No, kasi ang importante dito sa mga ganitong Internet of Things, yung latency. Dapat split second lang, no? Sa buong mundo, nauuna ang South Korea sa 5G technology na sinasabing mas mabilis ng 20 beses kumpara sa 4G. Ang Smart, dati nang sinabi na nagtetest na raw ng 5G cell site sa Makati at sa Clark. Ang Globe naman, sinabing magsisimula silang magpatupad ng 5G services sa bansa ngayong taon. Sa pinakahuling report ng Open Signal, isang organisasyon na nag-monitor sa kalidad ng mobile connection sa bansa, lumabas na higit 70% ang 4G availability ng Globe at Smart. Kung ikukumpara natin yung internet speed natin versus ibang mga bansa, masasabi talaga natin na kulela tayo. Pero kung titignan mo yung user satisfaction natin, so makikita mo na okay naman yung internet natin. Ang problema natin sa Pilipinas ngayon, hindi ang bilis ng internet, kundi ang presyo ng internet. Para sa unang balita, Lay Alvis reporting.